Kamakailan lumabas ang isang pag-aaral na 2 lang sa bawat 10 Pilipino ang nag-iimpok sa bangko. Hindi na nga ba mahilig mag-ipon si Juan? Para bigyan tayo ng impormasyon tungkol sa pag-iimpok at paghahanda sa pagtanda, makakapanayam natin si Alvin Tabanyag, isang personal money management coach at registered financial planner. Ginoong Tabanyag. Magandang umaga, Howie. Totoo ba na sa Asia, isa tayo sa mga kulelat pagdating sa pag-iipon o savings rate? Oh, totoo yan. Kung hindi tayo isa sa pinakakulelat, tayo ang pinakakulelat. Anong dahilan no na hindi tayo marunong is it a cultural problem? Ang isa nakikita kong dahilan is yung spending habits ng maraming Pilipino. Hindi talaga maganda. Magastos. Magastos. Ang palagi ko nga sinasabi, maraming Pilipino may PhD sa paggastos. Hanggat may nadudukot sa bulsa na pera, gagawa at gagawa ng dahilan para gumastos. So rich or poor, magastos? Rich or both yan, walang, rich or poor. Walang income. pinipili. Basta may nadudukot sa bulsa, gagawa at gagawa ng paraan para magastos. Oh, so that's mas mas cultural 'yun, no? So Cultural mahirap ma-overcome 'yan. Mahirap ma-overcome. Kaya nga hanggang ngayon, marami milyon-milyon pa rin Pilipino ang naghihirap sa pera dahil sa ganung klaseng ugali sa paggastos. Oh, kayo, isa kayong coach, no? So, ano yun? Personal money management coach. So, ano yung tinuturo nyo para ma-overcome nga itong... Well, unang-una, ang unang-una naming sinasabi is talagang baguhin yung habit natin sa paggastos. Gumastos lang kung kailangan. Kasi pag tayo yung impulsive spending, yun ang pangunahing dahilan kung bakit tayo nagkakaproblema sa pera. So, yun ang unang kontrolin. Dapat gumastos lang kung kailangan talaga. Ang magagawa yan, number 1 is kung meron kang sinusunod na budget. Kaya kailangan, tinuturo namin na dapat meron kang budget. So, disiplina. Disiplina. Number 1 is disiplina talaga. Of course, that's easier said than done. Correct. No? So, paano yun? Gina-guide mo yung mga pinapayuhan nyo na, tapos chine-check nyo talaga? Kailangan lang talagang i-guide at it's not enough na mag-attend lang sila ng seminar. Kasi after a while, after 1 week, pag nakakita ng sale, balik sa dating gawin na naman yan. So, kailangan talagang regular yung paalala sa kanila na ito, kung mayroon kang budget, dapat sundin mo yan. Gawin mo lahat para masunod yung budget. Kasi once hindi mo pinapaalala sa kanila, babalik sila sa dating ugali na gastos lang ng gastos. At dun sa pagbabudget, siguro kailangan din bigyan ng budget item or allowance yung mga kahit mga non-essentials. Kasi mahilig din mag-enjoy yung Pilipino. Dapat talagang meron naka-allot na amount. Mahilig tayo magregalo, di ba? Para sa mga non-essentials, gaya na sinabi mo. Pero bulk nung income mo, dapat para lang yan sa essential spending at saka yung sa savings. Kasi mahalaga yan. But of course, kailangan mong maglaan ng konting halaga para naman dun sa mga non-essentials for leisurely mga activities. Yung pagsisine. Pagsisine, mamasyal, kain sa labas. Okay. So, paano ba dapat mag-ipon? Sa bangko ba talaga? In cash or mga investments? Kahit maliit ang kita ba? Pwede pa rin mag-invest? Pwede. Hanggat ikay lagpas sa minimum wage, kayang-kaya mo dapat mag-ipon kung gugustuhin mo. Ang tinuturo namin, may formula kami na sinasabi na ginagamit kung paano mag-save. Ito yung pagtanggap mo ng kita mo, yung sahod mo halimbawa, maglaan agad ng konting halaga para sa iyong ipon bago ka pa gumastos. So ito yung income minus savings. Kung ano yung natira, yun ang pagkasyahin mo sa iyong gastos. Sa ganitong paraan, sigurado ka na meron kang savings kahit na konti. So yan ang dapat nating makasanayan na pagkatanggap ng pera, bago pa gumastos, magtabi na agad. At huwag galawin yun hanggat maaari. Okay, yung tinatabing pera, saan dapat tinatabi yun? Maraming pwedeng paglagyan yan. Unang-una, sa mga nagsisimula pa lang siguro mag-save, mas maganda yung ilagay siya sa bangko. Kasi pag nilagay mo siya sa bangko, ang maganda niyan is, number 1, hindi mo siya mahahawakan. Hindi mo siya nakikita. So, may iwasan mo siyang magastos sa hindi dapat. Pero sa ATM, madali na maglabas ng pera ngayon. Kaya nga, kailangan pa rin yung disiplina. So kung ikaw gusto mag-ipon ng pangmatagalang savings o yung para sa retirement fund, mas maganda niyan pag nilagay mo sa bangko, yung walang ATM card para hindi basta-basta makuha. Mas maganda pa, ilagay mo sa long-term na time deposit. Yung tinatawag na long-term, yun yung merong
5 years or mahigit pa Kasi na hindi maturity. hindi pwedeng Hindi mo galawin. pwedeng galawin. Hindi mo pwedeng galawin. Kasi yun siguro iniisip ng marami, ano, napakababa ng interest rate sa bangko kung ilalagay mo sa ibang kaya nauuso itong mga investment oh. scheme or minsan investment scam pa nga, Scam, no, marami. napaka-tempting na ang lalaki ng mga interest rate, no, mga 10% per month, Per month, etc. no. oh. So, anong pinapayo nyo tungkol sa mga yun nga, may halimbawa may 50,000 o 100,000 ilalagay ba sa bangko? Kakainin lang ng inflation, di ba? Tama. So, pag retirement fund ang pinag-uusapan, yung pangmatagalan na ipon, hindi dapat nilalagay sa regular savings lang account. Kasi napakaliit ng kita. Wala pang 1% yan per year. So, kung ikaw gusto, sigurista ka, ayaw mong mawalan ng pera, pwede mo pa rin ilagay sa bangko, pero gaya ng sinabi ko, ilagay mo sa time deposit, yung long term. Kasi mas mataas yung interest na kikitain. Pero, Halimbawa, ano yung mga secure. interest rates na Sa ngayon, depende time sa deposit? amount, pero may makukuha ka siguro ng mga 3 to 5%. 3 to 5% versus ano yung regular interest saving, rate sa savings? Less than 1%. Okay, per so year. more than double. O more than double. Or triple. Triple lang, hindi pa. Minsan 5 times pa. O 5 times. Okay. Yun yung sa So okay mga- na yun, 5%. May mga maraming tao na sold na doon. Kasi ang bangko kasi, although 5%, medyo maliit pa rin yan para sa iba, pero safe kasi siya kumpara sa Pero ibang talo ka pa rin sa investment. inflation kung over 5% ang inflation. Kung aabot ng 5%, matatalo ka. Pero minsan naman nag-a-adjust din yung yung long-term time deposit na rate depende sa inflation. So kadalasan mas mataas siya sa inflation ng konti. Okay, nabanggit mo yung saving for retirement, no? Pero iniisip na marami, lalo na yung mga young couples, no? Saving for education, no? Saving for education plans ng kanilang mga anak. Alam natin na balot sa kontrobersya yung ibang education Pre-need plan. companies. Oo, yung pre-need companies, no? So, would you still advise investing in education plans with these pre-need companies or dapat ba mag-select lang wisely? Ako, I still advise that Filipinos dapat bumili sila ng educational plans kasi dati kasi mga several years ago napakaraming pre-need companies. Marami doon nang i-scam pa nga eh. Pero unti-unting nawala yung mga hindi karapat-dapat. So ngayon ang natitirang mga pre-need companies, ito yung talagang maganda ang pundasyon na talagang strong sila. So safe na ngayong mag-invest sa mga pre-need companies. Yung iba nga lang natatakot. So, wala sila. ng risk? Meron pa ring risk. Kahit saan mo naman ilagay ang pera mo, may risk. Pero yung risk noon, kumpara sa risk ngayon, mas mababa ang risk ngayon. Mas safer ngayon mag-invest sa pre-need plans kumpara sa several years ago. Kasi ang mga natitira na nga lang, yung mga malalaki na lang at saka mga magaganda ang... Anong main advantage nitong tinatawag na Ang pre-need? pre-need plans, ang main advantage yan sa akin, tamang-tama yan sa mentality ng Pilipino. Kasi yung pre-need plans, pwede mong bayaran ng installment. Mahilig kasi ang Pinoy sa gives eh. Ayaw nila ng bultuhan yung ma-invest. Gusto nila tingi-tingi. So, tama-tama. Kadalasan kasi ang pre-need plans, tingi-tingi ang bayaran. At saka yun, ngayon, guaranteed na yung kita. Fix na yung kita mo. So, meron ng, ito ang huhulugan mo, ito ang matatanggap mo. So, alam mo agad kung magkano matatanggap mo in the future. So, clear na clear sa'yo. Maganda for planning. Ngayon, pag-usapan natin ng konti itong table. No? Sa inyo galing yata itong data na to. Ano ba yung dyan? Pinaka-significant? Ang ibig na sabihin niya, pinapakita lang dyan kung magkano ang kailangan mong ipunin buwan-buwan kung gusto mo magkaroon ng 1 milyon sa iba't ibang age. Halimbawa, kung ang target mo ay magkaroon ng 1 milyon pagdating mo ng edad 60, at magsisimula ka lang mag-ipon at age 40, ang ibig sabihin yan, kailangan mong mag-ipon ng mahigit almost 4,000 yan a month ang kailangan mong ipunin. Pero kung sisimulan mo na mas maaga, ang kakailanganin mo lang ay 2,315 per month. So ang message actually dyan is, mas maaga mong sisimulan ang pag-iipon, mas magiging magaan sa bulsa mo. Kasi mas konti ang kailangan mong ipunin para maabot mo yung target mo. Ang problema lang dyan, iniisip siguro ng mga bata, pagtanda nila, liliit yung halaga ng itong tinatarget nilang Tama, iipunin. dahil sa inflation. Correct. The more reason nga na kailangang simulan agad yung pag-iipon.
Mas Paano maganda kaya yung- kung nakaipon sila, tapos mag-invest sila halimbawa sa lupa? Maganda bang, that's a form of savings, Yes. right? Imbis na cash yung savings mo, inilagay mo sa lupa. Okay, mabutit na tanong mo yung investment. Kulang yung itatabi mo lang yung pera, whether sa bangko or sa ilalim ng kama, gaya na nabanggit mo kanina. Kailangan talaga nating palaguin yung ang ipon natin through wise investing. So, nabanggit mo yung lupa, isa yan sa mga options para sa investment. Pero ang disadvantage lang nun ay pag kailangan mo ng cash, hindi mo agad makukuha yung cash. Meron pa tayong ibang mga options for investing, katulad ng long-term savings na nabanggit ko. Pangalawa, is pwede mo siyang ilagay sa pre-need plans, yung mga retirement pension plans. Tapos pangatlo, pwede rin sa life insurance. It's a form of investment din. Ang maganda ring investment yung tinatawag na mutual funds. Ngayon, kailangan kong banggitin to. No? May mga kilala ko, mga kaibigan ako na tinamaan ng isang investment scam. No? Oo. Paano ba, how do you protect yourself from an investment scam? How do you Well, tell kung dadayain ka na? Unang-una, kapag ang ibinibigay na tubo sa iyo ay napakalaki, na sobrang laki, katulad ng 5% kada buwan o 10% kada buwan, pag kinumpara mo doon sa mga regular o yung talagang mga legal na investment, pag malayo yung diferensya niya, then magduda ka na. Na ito malamang scam. Kahit nga kilala yung taong nag-o-offer niyan eh. Pag sobrang laki, Kahit matalik mong kaibigan. matalik mong kaibigan, mas lalo kang matakot pag kaibigan. Kasi pag masyadong malaki yung agwat nung kita nung ino-offer sa mga iba pang investments, magduda ka na. Okay. Pangalawa, But not necessarily refuse. Aalamin mo lang kung ano aalamin yung... mo lang, mas dapat pag-igihan mo yung pag-aaral ng investment. Magtanong-tanong ka, mas maganda kung pwede mong itanong sa BSP or doon sa SEC para masigurado mo na opisyal ito, authorized itong mag-sell ng investments. So dapat, or magtanong sa mga katulad namin para masigurado natin na legitimate yung napasukan na investment. Okay, good advice. Maraming salamat, Alvin Tabanyak. Thank you.